We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, pasintabi sa maselang video na inyong matutunghayan, patay ang isang lalaki sa Bugalyon, Pangasinan matapos na pagsasaksakin sa lamay gamit ang tari ng panabong na manok. Insidente na hulicam. Nakalerto si Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa video na ipinasakamay sa Bugalyon Police, makikita ang isang lalaki na may sinasaksak. Hindi masyadong kita sa video, pero isa pang lalaki ang inuundayan ng saksak. Nangyari ang insidente sa isang lamay sa Sitio Tukok, Barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Ang biktima, nakilalang si Manuel Sapigaw, 52 taong gulang, residente ng Barangay Poblasyon. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Dennis Victorio, 40 anyos, residente ng Barangay Kabayawasan ng parehong bayan. Kwento ng anak ng biktima, magkasama pa raw ang kanyang ama at ang sospek sa isang sabungan kung saan sila nanalo sa pustahan. Nagdesisyon daw sila na pumunta sa lamay para muling magsugal, pero sa pagkakataong ito, natalo ang dalawa. May para naman sa sugal ulit ng baraha. Tapos po nagkaroon sila ng initan kasi patalo na sila. Pare silang talo nung pumatay sa kanya. Sinasabi nila misunderstanding at medyo lasing nga po yung dalawang panig. Kaya nagkainitan po. Although na-pacify po ng mga kasama po nilang mga nag-attend. Umuwi pa raw ang sospek pero pagbalik may dala na siyang tari ng manok na ginamit niya sa pananaksak. Nasa 22 mahigit po na saksak yung nakuha ni father ko. Meron pong medical legal. Sumuko sa otoridad ang sospek pero pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Pero sinampahan na siya ng kasong homicide. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinupok ng apoy ang isang kainan sa Naga City, Camarines Sur. Nag-leak na LPG, posibleng dahilan ng sunog ayon sa BFP. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa video na ito, makikitang abala ang mga crew sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa kusina ng isang kainan sa Barangay Pacol, Naga City, Camarines Sur. Pero dahil gawa lamang sa light materials ang kainan, mabilis na kumalat ang apoy sa buong lugar. Segundo lang po talaga sir si pag kalat kang kalayo pasaka. Siguro mga 10 to 20 seconds kalat na. Wala namang nasaktan sa mga crew at customer nito. Patuloy pang inaalam ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Ayon sa BFP Naga City Central Fire Office, ang may tagas na LPG ang posibleng pinagmula ng apoy. Makikita sa video na mabilis na tinubok ng apoy ang bahay na ito sa barangay Navais, Mandurriao sa Iloilo City, Sabado ng gabi. Kaya walang nasalbang gamit ang may-ari ng bahay. Lumalabas sa investigasyon ng BFP Iloilo City na sa labas ng bahay ng biktima nang galing ang apoy. Nakatanggap na ng tulong mula sa CSWDO Iloilo City ang biktima. Sa Sipalay City, Negros Occidental, 4 na magkakahiwalay na grass fire ang naitala noong weekend. Unang nangyari ang grass fire sa Purok 3, Barangay 2. Halos kalahating ektarya ng damuhan ang nasunog. Sinundan ito ng isa pang insidente sa gilid ng kalsada sa Sitio Tawangan, Barangay Hill, Montilla. May 2 pang insidente ng grass fire malapit sa Sipalay City Airport. Ayon sa BFP Sipalay City, posible na nagmula sa sinindihang sigarilyo at inihagis sa damuhan ang sanhi ng sunog.
Isang sunog ang sumiklab sa kabundukan na bahagi ng Camp 30, Topdak at Kaliking sa bayan ng Atok, Benguet. Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang magsimula ang forest fire at mabilis na kumalat dahil sa malakas na hangin. Magkatuwang ang BFP, PNP at DENR sa pag-apula sa sunog. Patuloy pang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Mula sa GMA Regional TV1 Western Visayas, Kim Salinas. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, 2 hanggang 3 piso kada kilo na pagbaba sa presyo ng bigas nararanasan sa merkado dahil sa mataas na supply ng imported rice ayon yan sa Sinag. Ang detalye, ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, ngayon umabot na sa piso hanggang 3 pisong ibinaba sa presyo sa kada kilo ng bigas sa iba't ibang pamilihan dito sa probinsya ng Pangasinan. Bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Sa Dagupan City, piso hanggang 2 piso ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng bigas sa Malimgas Public Market. Nasa 48 pesos per kilo ang pinakamura at umaabot hanggang 59 pesos per kilo ang pinakamahal na bigas sa pamilihan. Sa presyo po ngayon medyo bumaba ng konti. Bakit po? Second crop po, anihan po talaga ngayon. Dati kasi di ba nakakabili ka ng 40 something. Ngayon, ang pinakamababa na nasa 50 na eh. Tsaka sa mga groceries kasi ang pinakamababa na din 67 mga ganun. Sa Mangaldan Public Market, piso hanggang 3 piso ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng bigas. Paliwanag ng mga rice retailer, marami na nag-aani ng palay, kaya unti-unti na rin bumababa ang presyo ng bigas. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahang bababa pa sa 4 na piso ang bawas presyo sa kada kilo ng bigas hanggang Marso. Kabilang sa mga dahilan ng pagbaba sa presyo, ang sapat na supply ng bigas. Sa mga susunod na linggo, mas marami ng local rice ang mabibili sa merkado dahil sa sabay-sabay na anihan ng palay. So far, maraming imported na dumating. So wala tayong kakulangan. Majority kasi mga 70% na sa merkado is imported. Chris, patuloy din yung pagbaba ng buying price ng palay sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Sa ngayon ay nasa 25 hanggang 28 pesos ang kada kilo ng palay sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Para sa mga kasambahay sa Calabarzon, umento sa sweldo ang nakaabang para sa inyo dahil may 1,000 pisong dagdag para sa buwan ng sahod. Aprobado na yan ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang wage increase ay batay sa wage order na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Calabarzon. Mula sa dating 5,000 pisong buwan ng sahod, gagawin na itong 6,000 pesos para sa mga lungsod at first-class municipalities at 5,000 piso naman para sa iba pang mga bayan. Sa tala ng Labor Department, mahigit 230,000 na mga kasambahay ang makikinabang sa aumento sa sahod. Epektibo sa February 19 ang pagtataas sa sahod ng mga kasambahay. Bunga ang naaprobahang dagdag sahod ng mga isinagawang public consultations at hearings para tugunan ang pangangailangan ng mga domestic workers sa bansa. Huling nakapagpatupad ng wage order sa Rio nitong July 2022. Nagtagisan ang 10 contingent sa halad sayaw para kay Santo Niño sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Naging makulay ang karagatan ng Olango Island. Ito'y bunsod sa taunang Bangkero Festival na idinadao sa unang linggo ng Pebrero kaugnay sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang kompetisyon ay kanilang pasasalamat sa mga biyaya na galing sa Batang Jesus at ang patuloy niyang proteksyon sa mga mangingisda. Simula noong taong 2020, ginagawa ang tagisan ng iba't ibang dancing contingents sakay ng bangka. Inuwi ng tribo Vicente Hanon ang kampyonato sa Grand Showdown, kung saan tinanggap nila ang 60,000 pesos. First placer naman ang tribo ng nagkahiusang kabatanunan ng Sitio Bunga at nakuha nila ang 40,000 pesos cash prize. Samantala, second placer naman ang hugpong sa maampuong kabatanunang mananayaw na nag-uwi ng 20,000 pesos cash prize.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang residente sa Camalig, Albay kinakailangan pa rin pumasok sa danger zone ng Bulkang Mayon para maghanap buhay. Makibalita tayo live kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Chris, sa pinakahuling Mayon Volcano Bulletin ng PHIVOLCS, isang rockfall event at isang volcanic earthquake ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Halos 2 buwan matapos magdecamp ang huling mga pamilya mula sa Camalig, Albay na pinalikas dahil sa banta ng nooy nag-aalborotong Bulkang Mayon. Muli na namang naalerto ang ilang residente dahil sa naitalang phreatic eruption nitong linggo. Karamihan sa mga residente sa Barangay Anuling ay nasa relocation site na nakatira, pero ang kanilang taniman at hanap buhay nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Si Tatay Ariel araw-araw na pumupunta sa kanilang taniman na sakop ng 3-kilometer danger zone. Naroon daw kasi ang kanyang alagang mga kalabaw at mga pananim na gulay na pangtustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak at bumubuhay sa kanyang pamilya. Pero alam naman daw nila kung kailan delikado na pumunta at manatili sa lugar. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang pagkakaroon ng phreatic eruption ng Bulkang Mayon ay normal na nangyayari sa ilalim ng Alert Level 2 status dahil nasa state of unrest pa rin ang bulkan. Wala naman daw dapat ikaalarma sa ngayon ang mga taga-Albay dahil nananatili ang mababang aktibidad ng bulkan, pero hinihikayat pa rin ang lahat na maging alerto at nakahanda sa lahat ng oras. Normal yon, kahit nga normal na normal, nagkakaroon ng ganyan ang Mayon. Iwasan din pumasok sa prohibited zone para just in case na may similar event na mangyari dyan sa Mayon, maiwasan natin ang situation na madamay sa last effect ng pyroclastic calcification. May alert level man o wala, Chris, ay ipinagbabawal daw ang pagpasok sa 6-kilometer o sa mga permanent danger zones ng Bulkang Mayon, lalo na at unpredictable ang mga aktibidad ng bulkan, maging ang banta na dala nito. Pero para sa ilang mga residente, kailangan daw nilang makipagsapalaran para na rin may pangtustos sa kanilang pang-araw-araw. Chris? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Malamig na bangkay na nang matagpuan ang 58 anyos na si Nestor sa ilog sa Barangay Pagalangan sa Victoria, Laguna. Sa ulat ng pulisya, umalis sa kanilang bahay umaga nitong February 3 ang biktima para kumuha ng kangkong na pambenta at pang-ulam sa bahay. Pero hindi na raw ito nakauwi. Hanggang umaga nitong Linggo, natagpuan ng anak ng biktima ang katawan nitong nakalutang na sa ilog. Inaalam pa ang mismong dahilan ng pagkalunod ng biktima. Pero sa salaysay ng pamilya sa pulisya, may sakit umano sa puso ang biktima at posibleng doon sa lugar inatake ang nasawing lalaki. Hindi na rin ipina-autopsy ang bangkay. Sinisikap pang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawi. Handa po ng pamilya at kumbinsido po sila na wala nangyaring foul play. Kung hindi, posibleng inabot po ng atake at dahilan po ng pagkalunod. Hawak pa po siyang kangkong nung tagpuan po. 4 na mangingisda ang nawawala matapos lumubog ang isang fishing vessel sa Payao, Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bunsod ng malalaki at malalakas na hampas ng alon, lumubog ang isang fishing vessel sa karagatan na sakop ng Payao, Zamboanga City noong February 1. Lulan nito ang 38 mangingisda na papunta sana sa Tumalutab Island upang mangisda. Sa nasabing bilang, 34 ang kumpirmadong nailigtas at 4 ang idineklarang missing ng Philippine Coast Guard Zamboanga na patuloy pang pinaghahanap hanggang sa ngayon. Kabilang rito si Alberto Bernardo na 15 taon nang mangingisda. Nakausap ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang anak nito na si Albert Bernardo at base sa huling pag-uusap nilang mag-ama, nagpaalam ito na aalis upang mangisda. Wala man po sa ilaing istorya sa mga ma'am. Nabalitaan na namo mga alas 3 sa kadlawon ma'am nga nanay nahitabo nalunod ang ilang barko nga gisakyan. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang pamilya ni na Albert na makikitang buhay at ligtas ang ama. Ngayon po lagi yung tamang na makita o mayurang yung pagkakuha ng tamang.
na may tang makita sa nga buhi. Nagulat mo ko niya. Oo. Nakawat ko nga dili sila undangan og pangita. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ng Coast Guard ang iba pang 3 nawawalang mangingisda na sina si Ramil Rojo, 37 taong gulang, Jezrel Mercader, 35 taong gulang at Ber Magbanwa, 32 taong gulang. Pinauwi na rin sa kani-kanilang pamilya ang nailigtas na 34 na mangingisda. Nagpapatuloy din ang close monitoring ng Coast Guard sa karagatan sa posibleng oil spill mula sa lumubog na fishing vessel. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ina, ibinubugaw umano online ang kanyang 2 anak at isa pang dalagita sa Cebu. Mga biktimang menor de edad ni-rescue ng NBI. Arestado sa operasyon na ikinasa ng NBI Region 7 ang ina ng magkapatid na biktima. Ayon sa NBI 7, mismong ang ina ang nagbubugaw sa mga biktima na nasa edad 8, 12 at 15 anyos. Ang 8 at 12 anyos ang mga anak ng inang nagbugaw. Sa ikinasang rescue operation, naabutan ng operatiba ang sospek na inuutusan ang mga biktima na gumawa ng malalaswang gawain. Nobyembre noong nakaraang taon nang simula ng NBI 7 ang surveillance sa sospek base sa impormasyon mula sa US Homeland Security. Una nang naaresto ng US authority ang isa sa mga nakatransaksyon umano ng sospek. Kasama sa mga ebidensya na nakuha mula sa bahay ng sospek ang mga sex toys. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Samantalang nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima. Hindi pinahinutulutan ng abogado ang media na makausap ang kanyang kliyente na nakapiit ngayon sa custodial facility ng NBI 7. She was caught red-handed, really possessing CSAM or child exploitation and sexual abuse materials. Sandamakbak na isdang dilis ang napadpad sa dalampasigan ng bayan ng Kawayan, Negros Occidental, Biyernes ng umaga. Makikita sa video ang mga isda na pinagtutulungang kuhani ng mga residente gamit ang net. Ayon sa kumuha ng video na si Jen Guanse Cadelinia, ikinagulat nila ang nasabing pangyayari. Umabot sa 45 banyera ang nakuha ng mga residente maliban pa sa mga ipinamigay sa iba pang residente at sa mga tumulong sa pangunguha ng mga isda. Ayon sa isang bantay dagat coordinator, posible itong bunga ng malamig na panahon at posible rin daw na umiwas sa malalaking isda o predator ang mga dilis. Pwede man nga ang predator naglagas sa ila. Kaya kung nagson sila siyempre sa tao kung galagas ka, pangita ka man kung di ka manago. Actually, ang anchovies na ang mga Korean, gaskol na sila yan. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos na mabaril ng 10 taong gulang na batang kalaro sa Santa Cruz, Davao del Sur. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Minsan kasi nangutan nagpila akong anak. Itong anak kong tinuod, kadaghan kong anak. Giproud ko nga daghan kong anak. Meron nga ikuhaan man. Naglabas ng kanyang emosyon sa kanyang social media account ang single mom at OFW na si Mary Joy Flores matapos malaman na patay na ang kanyang 7 anyos na anak na si Gabriel J. Cabisa matapos mabaril ng kanyang kalaro sa isang sakahan sa Sitio Tubison, Barangay Astorga sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur noong January 27. Base sa investigasyon ng Santa Cruz Municipal Police, naglalaro raw ang biktima kasama ang 10 anyos itong kaibigan na si Elias Junjun. Hindi niya tunay na pangalan. Nakakita raw si Elias Junjun na isang handmade na baril sa sakahan. Curiosity sa katong bata, katong suspect, gikuha niyang maong pusil, ug yan diin dito sa iyang kadula nga biktima nga pinagtuo siya nga moto, isa lang to siya katuigan. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa dibdib ang biktima na agad niyang ikinamatay. Na-recover sa crime scene ng isang handmade gun at mga basyon ng bala. Ganang sacrifice na nagpag-antos akong gikayan sa akong mga pagkasakit.
Para na ako kamatay-matay. Nandalo na ako sa hospital, misgang walang-wala. Maning kamot ko. Namatabalan ako. Pero nga naman, kakasaysay. Layo pa yun ko. Ayon sa kapulisan, nagkaareglo na ang pamilya ng biktima at ng sospek. Samantala dinala na ang mga labi ng biktima sa Magpet North Cotabato, kung saan naninirahan ang mga kaanak ng ina ng biktima. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 lalaki na umano'y nagbebenta ng Pekeng Gold Bar ang arestado sa entrapment operation ng kapulisan sa Bukidnon. Nakatanggap ng reklamo ang mga kawani ng Bukidnon Police Provincial Office Intelligence Unit na may mga individual na umiikot sa Purok 1 Dulogon sa bayan ng Maramag, Bukidnon at nagbebenta umano ng gold bar. Kaya agad nagsagawa ang kapulisan isang bypass operation na nagresulta sa pagkakadakip sa 3 sospek. Nakuha mula sa kanila ang isang sinasabing Pekeng Gold Bar, 30,000 pesos na budol money at 1,000 pesos na buy-bust money. Ayon sa kapulisan, marami na raw na scam ang grupo at nabentahan ng Pekeng Gold Bar sa halagang 30,000 pesos kada piraso. Samantala, hindi muna pinangalanan ng kapulisan ang 3 sospek at hindi na rin iniharap sa media dahil nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation sa 3 iba pang sospek na nakatakas. Maharap sa kasong syndicated estafa ang mga sospek. Posibleng maranasan ang mainit na panahon ngayong araw dahil sa tinatawag na monsoon break. Naritong report. Mga kapuso, nakakaranas tayo ngayon ng monsoon break ayon sa Pag-asa. Pansamantala kasing humina ang pag-iral ng hanging amihan. Sa ngayon, easterlies o mainit na hangin galing Pacific Ocean ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Kaya huwag magtaka kung bakit bahagyang iinit ang ating panahon. Ngayong araw, posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Clark, Pampanga at sa Roa City, Capiz ayon sa Pag-asa. 40 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar. 39 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, San Jose, Occidental Mindoro at sa Iloilo City. Habang 38 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City. Malaking bahagi ng bansa ang magkakaroon ng maayos na panahon ngayong araw maliban sa light to moderate rains sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Mindanao. Naman ang kakaibang store sa Barangay Badwang, Pagudpud, Ilocos Norte. Sa halip na pera, mga basurang plastic ang pwedeng ipalit sa mga grocery items. Ayon sa kapitan ng barangay, may katumbas na points bawat piraso na plastic na ipapalit, pati na mga lumang gulong. Lahat naman ng malilikom na plastic ay dadalhin sa Material Recovery Facility para gilingin at gagawing bricks. Kasi gagaya po, as makita tayo tataka, medyo awang mo tindi makita nagtatayab nga plastic, kung kita gawarang nga nagiti plastic bottle nga naginuman iti soft drinks. Sugatang pilot whale na stranded sa baybayin ng Bacnotan, La Union. Silipin sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Napadpad sa baybayin ng Bacnotan, La Union ang isang balyena. Nakitaan ito ng sugat sa ulo at buntot. Posible raw na bumangga ang balyena sa mga malalaking bato. Pinakawalan din sa dagat ang pilot whale matapos magamot. Noong nakarang taon, may naanod din na patay na balyena sa baybayin ng bayan. Hindi ko pa masabi ngayon kung ano ang reason why. Baka yung change of temperature or pagkain. Pinagtulungan ng BFAR, Senro, Philippine Coast Guard at LGU na mailigtas ang isang pilot whale na nakitang duguan at nanghihina sa baybaying bahagi ng Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte. Hindi matansya ang bigat pero umabot sa 15 katao ang nagtulong-tulong para maiahon sa tubig ang balyena. Ginamot ang sugatang isda at dinala muna sa isang fish pond habang inoobserbahan.
Natagpuan ng isang babaeng spinner dolphin sa baybayin ng Pagudpod, Ilocos Norte. May haba na 180 centimeters at bigat na 15 to 20 kilos ang dolphin. Nakitaan ng mga sugat sa katawan pero tiniyak ng Municipal Environment and Natural Resources Office na nasa ligtas na itong kondisyon bago ibinalik sa malalim na parte ng dagat. Ayon sa Menro, posibleng napadpad ang dolphin dahil sa pabago-bagong panahon na maaring nagdulot ng stress sa marine mammal. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa nagtagisan sa 9th Philippine Robothon National Competition. Tunghayan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Scarecrow robot, pero hindi lang pantaboy sa mga itinuturing na peste sa mga palayan. Dahil ang invention na ito ng mga high school student mula sa Quezon City, kaya rin daw tulungan ang mga magsasaka sa pagtatanim. Ang tawag po namin sa kanya is Eddie. In long term is Eco Droid Field Yield. Meron po siyang color sensor na dapat soil humidity sensor na para yung madiligan po yung maraman kung dry ba yung soil at kung dry po siya, bubusan po ng tubig. Ang Focus Body Innovation ng grupo ni Andrew nasungkit ang Innovative Open Category People's Choice Award. Kaya raw nitong matulungang matapos ang gawain ng mga person with special needs sa pamamagitan ng reminder bot. We actually conceptualized this because of our fellow schoolmate who was at that time had a really hard time or found it troubling to accomplish his task. So we came up with this idea. Ilan lang ang grupo ni Eduardo at Andrew sa mga sumali sa 9th Philippine Robothon National Competition na dinaluhan ng mga mag-aaral at estudyante mula sa 37 paaralan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang bawat likha dumaan muna sa matinding research, kaya bukod sa nag-enjoy na, marami rin daw silang natutunan sa larangan ng siyensya at teknolohiya. We always go back to the STEM because STEM is the fundamentals, robotics is the tool. Ang mga magulang masaya at proud sa mga likha ng kanilang mga anak. Malaking tulong raw ang pagpapalakas sa STEM o Science, Technology, Engineering and Math Education sa bansa. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakaminit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.